So, hi guys! Welcome again to my vlog. So, ngayon ay, anong day ngayon? Tuesday. And, ito, kakagising lang namin ng mga bata kasi kanina ay maaga din akong gumising kasi nag-prepare ako ng pagkain ni daddy na babaunin niya sa work. And wala kaming ganap. Nandito lang kami sa bahay kasi wala din naman kaming lakad today. Baka bukas lang mamimili kami ng mga ihahanda tomorrow kasi gusto ko mag lechon belly bukas. So bibili kami bukas ng pang lechon belly. Doon ako bumibili ng baboy sa Yangs sa may William Avenue dito sa may Winnipeg area. So yeah. And ito yung sitwasyon ng bahay ko ngayon, guys. Ayan. Yan. Oh, ang dami. Puro bola. Diyos ko. But kahapon is nakapag-general cleaning na ako. Nakapaglaba na ako ng madami. Yung mga bedsheet namin. Inayos ko na. Ngayon, magko-continue ako ng linis. Kasi hindi pa ako nakapagpunas sa mga bintana and everything. Tapos itong mga bola. Hahayaan ko na lang muna na ganyan. And baka bukas ko na yan liligpitin kasi maglalaro pa yung mga bata. So buhay may bata, buhay may toddler. Ganun talaga, makalat talaga ang bahay. Puro na lang yung bahay ko. Binilhan kasi sila ng ng bola ni daddy kasi tawag niyan, kapag kasi si Elisha lang yung bibilhan namin bola. Si Pio naman, naiinggit siya. Nag-aaway sila ng laruan. So ngayon, kung ano yung bibilin namin na laruan kay Elisha, yun na din yung binibili namin kay Pio para walang away. So, yeah, ganun talaga. So, ngayon nag-brew lang ako ng kape ko kasi magkakape tayo. Maagang-maaga magkakape tayo. Kayo guys, ano yung handa nyo tomorrow? Tomorrow, ano pa pala? Oo nga, tomorrow, 2026 na. Anong handa nyo? Ayan o. Ang sitwasyon sa labas ay umulan kami ng snow kagabi. Kaya maputi na naman. Pero hindi na kailangan palahin kasi manipis lang naman yung ulan kagabi. Hindi naman sobrang madami yung binagsak na snow. Ayan. So, tomorrow, wala namang pasok si daddy bukas. Kaya dito lang kami sa bahay. Mga bata. So, ayan guys. So, puro kalat yan. Pero kahapon, sobrang linis ng bahay ko. Nandun pa sa dulo, oh. Yung mga bola. Oh. Ayan si Pio. So, yun pala, no. Hindi ko pa naasikaso yung form nila para sa birth certificate. Ayusin ko pa yun. Siguro pagka after New Year na kasi form lang naman yun tapos papipirmahan lang namin sa guarantor. Ay meron na din naman kaming guarantor. So, update ko lang kayo kung kailan kami makakakuha talaga. Hindi ko alam lang kung pwede mag-walk-in. Yun din ang isi-search ko kung pwede walk-in or by appointment ba. Kasi hindi ko pa talaga nasubukan. Kasi ito palang dalawa yung Canadian citizen. Yeah, look at yeah. Yeah, look at you, yeah. Si ate, malaki na ate ni ma'am. Magupit tayo ng bangs. Gupitan natin yung bangs mo ulit. Hi! Say hi! I'm Elisha! Oh. Gustong-gusto niya nagba-vlog. Oh. Gustong-gusto niya na nagva-vlog kami. Pati si Kuya, si Pio gusto niya. Si Daddy lang yung problema namin talaga. Every time na nakakita siya na
nagbibideo ako. Diyos ko, umiiwas talaga si daddy, nahihiya siya. Pero, siya yung nagpupush sa akin na mag-vlog ka para nakikita ko sa, sa YouTube yung mga anak ko. Kasi gusto niya yung camper van. kasi, natutuwa siya nung last year na mga vlog ko. Na maliit pa si Alicia, nakikita niya yung kaibahan ni Alicia ngayon at saka nung last year, sabi niya mag-vlog ka kasi yung mga anak natin lumalaki na. Sabi ko, bilan mo ako ng camera. Sabi niya, tsaka ka na ng camera kapag may pera na ako. Ini-scam ko si daddy. Sabi ko kasi, mahirap kasi sa akin ipagsabay yung vlog ko dito sa YouTube at saka sa Facebook. So ngayon is wala ako masyadong ina-upload sa Facebook. Lagot na naman ako doon. So, urong mo yung muna Di mami dyan. So, kasi ang sa Facebook kasi puro naman kasi shorts doon. Dito naman sa YouTube ay pang mga mahabaan, ganun, daily vlog. So, wala kayong mapupulot sa akin na lesson dito sa YouTube, kundi mag-open book lang ako ng buhay-buhay namin. So, siguro malalaman nyo na yung mga buhay-buhay namin, but umiiwas lang ako ng mag-i-explore ng advance kung may mga plano man kami sa buhay. Sabi ko kay daddy, if may mga plano kami sa buhay, ay kami-kami lang dapat ang nakakaalam. Kasi kahit sa iba or kahit sa mga close friends or close relatives, is iiwasan namin na mag-share. Kasi gusto ko lang na kami lang talaga mag-asawa para maging okay yung takbo kung ano yung plano namin. And alam mo yun, gaya nung nag-apply kami dito sa Canada, walang nakakaalam nung nag-process kami, kundi yung family ko lang at saka family ni Kevin. Wala akong sinabihan ng mga kaibigan ko, mga kaibigan ni Kevin, wala kaming sinabihan. So nalaman na lang nila lahat nung paalis na kami sa eroplano. The rest is wala talaga kami sinabihan. And to tell you guys, kapag yung plano nyo mag-asawa, wala kayong sinabihan na kahit sino, ang bilis ng proseso. Walang magdadasal sa inyo na masama. Though hindi ko naman nila lahat ng mga tao is ganun, is ang akin lang is iniiwasan ko talaga yung mga evil eye, yung mga inggit. Hindi natin maiiwasan na may naiinggit na mga tao sa atin. So, yun lang naman ang iniiwasan ko. And alam ko din sa sarili ko na marami ding tao na hindi natutuwa sa success natin. Kaya dapat iwasan natin mag-share too much sa ibang tao or kahit saan sa social media. So, kapiranggot lang yung maaano nyo dito sa amin. Siguro mga daily vlog lang, yung mga nangyayari namin dito sa bahay. Ano yung mga ganap-ganap namin, mga ganun lang. But most of the time is i-keep private namin ni daddy. Kung as much as possible talaga. Mas gusto ko private yung namin. I-private yung life namin. Siguro kung mayroon kaming mga success sa mga plans namin, dun ko sasabihin dito. So, masaya lang tayo dapat. Which is, nalulungkot din ako kasi sabi ko kay daddy, alam mo, ang saya sana ng mundo kung walang taong naiinggit. Kasi, alam mo yun, yung gaya ng pakiramdam ko. Ako, personally, kami ni Kevin, natutuwa kami kapag meron kaming kapamilya or mga kamag-anak or mga friends na nagiging successful, umaangat-angat sa buhay, and alam mo yun, meron na silang magandang source of income or meron na silang achievement in life. Natutuwa ako, guys, as in natutuwa ako and dati talaga, nung bata talaga ako, lahat ng mga friends ko or mga kakilala ko na
nag-achieve sa buhay. Ginagawa ko silang inspiration. Sabi ko, oh, ang ganda no, ang galing no, kasi nagawa niya to, ng ganyan, ganyan. Gusto ko ganyan din ako. Gusto ko ma-achieve din yung mga pangarap ko. Ganon. Ganon ang lagi kong sinasabi, pero hindi ko talaga sinasabi na gusto ko din yung naabot niya. Hindi. Kasi alam ko sa sarili ko talaga na iba-iba tayo ng timeline sa buhay. Iba-iba tayo ng diskarte sa buhay. Ano pa? Basta iba-iba tayo ng blessing galing kay Lord. Hindi lahat ng tao binibigyan ng ganito kasi si ganito may ganyan. So, yun talaga ang laging nasa isip ko. Ang success ng buhay ay depende sa tao. And yung kung hindi ka naging successful ay nang dahil din sa'yo. Tayo kasi, ang buhay natin dito sa mundo is ano talaga, challenging. Depende sa iyo kung paano mo dadalhin yung buhay dito sa mundo. Nakadepende sa atin lahat. So, kung may mangyari man sa akin or sa amin na bad, nakadepende yun sa amin. Kung hindi kami magiging successful, nakadepende yun sa amin. And depende din kay Lord kung ibibigay niya para sa amin, kung ikakabuti para sa amin. So, kung may mga negative na nangyayari sa buhay namin ni Daddy, hindi ko yun tinitake serious, hindi ko yun kini-question ni Lord, kundi I'm thinking it sa other side na baka hindi kakabuti sa amin, baka hindi siya maganda para sa amin. Ganun ako mag-isip, guys. Never ako nag-isip ng mga negative or mga sa blah blah blah, wala. So, yeah. Sana ay maging matutuwa tayo kung ano yung success ng ibang tao. Gaya ko, mga kapatid ko, ate ko, meron na siyang sarili niya negosyo. I'm so happy. I'm so happy for her. Kasi alam ko yung pinagdaanan namin dati. Alam mo yun, kahit ultimong pagbili ng itlog, nahihirapan kami. Kaya I'm so happy kung ang mga kapatid ko ay nagiging successful. And ngayon is yung kasunod ko naman na kapatid ay natanggap naman din siya sa government. So, natutuwa din ako kasi gusto ko din naman kasi kami lahat ng magkakapatid ay magiging successful. And I'm so thankful kasi pinalaki ako ng magulang ko, pinalaki kami ng magulang ko na hindi kami naiinggit sa isa't isa. And natutuwa kami sa success ng bawat isa. Kaya sobrang namimiss ko na sila, guys. Sobrang namiss ko na yung mga kapatid ko, yung mama ko, yung papa ko. Kaya sana makauwi talaga kami. Claim. Sana makauwi kami soon. And yeah, be good na lang tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan bawat isa. Maging mabait na lang tayo, guys. Kasi alam nyo, maiksi lang ang buhay para magalit tayo sa ibang tao. Enjoy na lang natin kung ano yung meron tayo sa mundo. Kung ano yung binigay ni Lord sa atin. I-enjoy natin yun. And yeah, kanya-kanyang diskarte. Ganun lang. So magkakape na lang muna ako. Nahaba na ng sinabi ko. Ayan si Pio sa ilalim ng guys. So, ilalim ng lamesa. Ayan si ate naman is nag-i-slide. Ang daming bola doon sa ilalim ng table namin. Ayan. Pero kahapon nag-map na ako doon. Minapan ko yan kasi syempre yung mga pagkain ng mga bata ay nalalaglag sa sahig. So hindi naman natin naiiwasan yun. So ayan. Tapos ang ganda nitong slide na to, guys. Si regalo yan ni Ate Ruby, yung tita nila Ethan. Yan, nag-i-enjoy sila niyan. Eh, tinan mo yung mga charger, mga hanger. Diyos ko po! Ang bango ng leeg nito, guys. Gustong gusto ko amuyin yung leeg niya. Ang gusto ko amuyin yung leeg. Ulo lang.
Hindi ako magsasawang amoyin yung leg na dirty yung nose. Ayaw magpalinis ng nose eh. Okay. Nagagalit na siya. Saan ka? Saan ka? Saan ka? Aakit ka ni mama. Ano? Ano? Mama. Dali na, dali. Akyat ka, mama. Dali. Clap your hands. Clap. Clap your hands. Clap. Pio. Pio. Bye-bye. Bye-bye. Paano bye-bye? Bye-bye, Mami. Bye-bye, Mami. Kapal ng buhok niya. Ayan na. Naglalambing kay Mama. Mama. Ang bango ng leeg. Ang bango ng leeg ng anak ko. Gusto ko leeg na. Leeg. Kiss Mama. Kiss Mama. Bibi. Ano yan? Diki. Hey, hi everybody. Hey. Pia. Bye. Peekaboo. Say bye-bye. Bye-bye. Marunong na siya magbabay, guys. Oh, bye-bye. Marunong na din siya mag-clap your hands. Clap. Clap your hands. Clap. Say bye-bye. Bye-bye. Nakangiti, oh. Ayaw magpakulangot, oy. Dirty yung nose mo. Bait ba? Alay! Say hi. Ay. So, marami ako mga ano dito, guys. Ito yung mga napanalunan namin nung nag-party kami dito. Ayan. Gagawin ko siyang banana bread. Tsura ko. So, gagawin ko siyang banana bread kasi sayang kung hindi lang din kakainin. So, magbe-bake na lang ako para din bukas kasi New Year na bukas. So, yun ang gagawin ko na lang ngayon. So, magbe-bake ako ng banana bread. So, ito na siya, guys. Na-mix ko na yung aking banana bread and then nag-heat na din ako nag-preheat na ako ng oven. So, ito naman ang assignment ko. Huhugasan ko muna to lahat. Nap time. Dito naman si ate. Saan yun? Talokbo. Saan si ate? Ayun pala. Nap time muna sila. Kapag ganyan na natutulog sila, tinatabihan ko sana sila usually. Pero, ang dami ko pang gagawin. Kailangan ko na matapos yung paglilinis. Ililigpit ko na yung mga bola ng mga bata para matapos na yung
trabaho ko. And tapos na din yung binake ko. Tayo naman. Ayan. Ayan siya. So, hahanguin ko na siya. Wait lang. Ayan. Malambot na siya. So, tatapusin ko muna to guys. Kasi ang dami talaga. Oh, grabe talaga pag may bata. Kailangan ko ligpitin na yung mga bola. Titikman natin yung ano guys, yung binake ko. Ayan, wait lang. Kasi kakatapos ko lang mag-lunch. Ayan, wait lang. Gusto ko siya tikman. Kasi iba yung recipe na ginawa ko this time compared nung una kong binake. So, titikman ko siya kung ano yung much better, ito or yung dati. Sayang kasi yung ano saging pag hindi ko lutuin. Sinabihan na ako ni daddy na mag-bake ka kasi sayang yung saging. Yung saging kasi na yun is napanalunan namin yun nung nag-Christmas party kami. So marami kaming saging. So ito. Wait lang. Mainit pa. Init pa. Ayan. Pasensya na kayo sa itsura ko. Tinan mo. Hindi na ako nakapagsuklay. Tinatamad ako minsan magsuklay. Kaya ngayon, iniipit ko na lang siya. So, habang tulog yung mga bata, tayo ay kakain. You want nut? You want banana bread? No, thanks. Itong anak ko talaga, oh. Oh, that's my position. Move. Move. Ayan. Ito si kuya, ayaw niyang kumain. Napaka-ano niya. I don't like. Picky eater. I don't like that. Masarap yan. Banana cake yan. Banana cake? I thought it was banana bread. Banana cake. Yun siya guys. Oh. Woohoo. Masarap naman. Hindi gaano matamis. Kasi yung binibili ko sa No Frills or sa Real Canadian, yun, matamis sobra. Ito, kapag ikaw yung nagbibake sa bahay, matatansya mo yung tamis. Kaya, masarap. So, gising na sila guys. Ngayon naman, nag-iisip ako ng uulamin namin. Bruha pa din ako. Nagtitingin ako kung ano yung uulamin namin ngayon. I don't know. I'm still thinking. Ito talaga napakahirap. Napakahirap mag-isip ng ano yung lutuin, anong uulamin. Grabe. Napakahirap. Meron namang mga meat dito sa bahay, pero napakahirap lang mag-isip kung paano siya lulutuin, ano kasi wala akong gulay. I have no veggies kasi nga hindi ako nag-i-stock ng vegetable dito sa bahay. Gawa nga ng lagi akong nabubulukan. So, ayoko, as long as hindi kami nagluluto talaga ng gulay, hindi ako bumibili. Kasi nasasayangan ako. Nasasayang lang siya. So, I don't know if I'm going to cook the fish. Mag-iisda na lang siguro kami. Yeah. Yeah, mag-isda na lang kami. Tapos ito, lutuin ko. Lalagyan ko ng gochujang. Yan na lang. Bahala na. Kasi si daddy naman. Yan lang kagandahan sa asawa ko. Kasi hindi yun siya nagre-reklamo kung ano yung lulutuin ko. Basta pag uwi niya, kailangan may pagkain. Kasi gutom na gutom yun pag umuwi siya. So, kung ano yung niluluto ko, yun na din kinakain niya. Yun lang kagandahan sa asawa ko. So, ano pa naman,
3:30 pa. So, mamaya pa ako magluluto. Ayan na. Say hi! I just woke up. Sungit. I just woke up. Green. It's green. Yan, si Alicia guys. So, ang hilig-hilig talaga niya maghubad. Ay, nako. Ayan, nakaligo na yung mga anak ko guys. Yan, pogi na si kuya. Pero ang nanay hindi pa din. Oh. Pero ano nandito, alas 5. Magluluto na naman ako ng dinner. Kakapahinga ko pa lang. Natapos na ako maglinis. Pero uulit pa ako maglinis bukas bago mag New Year talaga. Kasi yung labahan ko, wala talagang katapusan. Meron na naman akong labahan. So, kailangan bukas ay ma-empty ko yung basket. Hopefully. Kasi ang gasto sa damit talaga, no, kapag winter, lagi kaming madaming damit. Hindi ko alam kung bakit, kung kami lang ba. Kasi siguro nga ay taglamig, lagi kaming patong-patong pag lumabas, tapos makakapal yung mga damit namin pag lumalabas. So, yeah, that's it for today, guys. And thank you for watching and hope to see you on my next vlog. So, don't forget to subscribe, guys. Just support our channel kahit na walang kwenta minsan yung mga vlog namin. But, yeah, thank you for watching and see you next time. Bye!